Ano yan? Model ng buhaya? O nag-i-endorse ng buhaya? O nagpa-picture lang kasama ang isang buhaya? Sa bagay, birds of the same feather flock together. Ay, tika lang. Hindi nga pala kayo ibon. At wala nga rin pala kayong balahibo. Pero sigurado, yung buhaya mayroon yan kaliskis. At ika lang, pagka makapal ba ang kaliskis, ay hindi na nakakaramdam, manhid na. Pagkatapos, sasabihin niya, na obligasyon daw ni Aimee Consumition na ibalik sa Pilipinas ang tatay niya na pinakulong daw ni Tito Bongbong na presidente. At ika lang, mukhang umiikot yata ang isipan ni ating. Nakalibutan na ba nila? Panahon pa ng termino ng kanyang tatay. 2017 pa nga yun ang pagkakatanda ko. Mga grupong pa nga ni Trillanes yung unang nagreklamo, di ba? Yan kasi kung ano-anong pinaggagawang kabulastugan ng panahon ng kanyang tatay sa pagmamalabis sa kapangyarihan, naging kawawa ang taong bayan. Libo-libo ba naman ang naagrabyado, di ba? Nakalimutan na siguro ni ating. Si ating Aimee Consumition naman tayo. Bakit parang hindi naman tumanggi si ating Consumition? Sa obligasyon na yan, teka, tingnan niyo ito. Tingnan. May napapansin ba kayo? Sa picture na yan, muntik nang magkalapat ang mukha nila, Ano kaya pinag-uusapan nila dyan? Parang seryoso, Parang nakakaramdam ako dito, Eto pa, titig na titig, sa mukha ng tatay digong nila. Tingnan niyo yung mata, parang malamlam, Ano kaya yun siya? Eto pa, tingnan niyo, titig na titig ang mata ni ating Consumition sa katabi niya. Abay, tingnan niyo, maipapanalo natin ang laban na ito dahil laban natin itong lahat. Huwag mo nga kaming idamay. Idadamay mo pa kami sa kabulastugan ninyo. Laban nating lahat. Bakit parang gusto ninyo kaming isama? Bakit? Nung nilulustay ba ninyo ang confidential fund ay kasama ninyo kami? Ayan tayo Natatawa na lang ako sa Consumition. Ito pa, tingnan ninyo tandaan natin na walang silbi ang anumang hadlang sa nagkakaisang mamamayan. Hindi naman ninyo kami kaisa. Pagkatapos sasabihin pa, sino bang nananakot at sino bang nagbabanta? Kaya nga siya nakasuhan doon sa impeachment complaint. Dahil isa sa grounds doon sa impeachment complaint laban sa kanya ay yung pagbabanta at pananakot niya. Diba ang Tito Bongbong na ating presidente pati na ang first lady na kanyang asawa? Dinamay pa nga niya si Tito Speaker Ang galing talaga magbaliktad ng kwento Pagkatapos ito pa, sasabihin dito, anong klase itong no basic human decency and respect of the rule of law? Teka lang, sino ba ang walang decency dyan? At sino ba ang walang respeto sa rule of law? Nakita naman ng taong bayan ang nangyayari sa Senado doon sa reklamong impeachment case laban sa kanya. Anong klaseng senator judge yan? Yung kasing pagtatanggol, gaya ng pagmosyon na i-dismiss ang impeachment case na yan, ay trabaho yan ng abogado at tinatawag na Council o Defense Panel. Hindi ba't senator judge? Itong sina-senator Batorni. Yan pa lang. Makikita na yung ginagawa nila at labag na rin sa konstitusyon. Tingnan ninyo, yung judge ka na, abogado ka pa ng akusado. Aba, tama naman. Anong klase yan? Sila ay naroon para maging huwes. Di ba tama naman? Saan ka nakakita ng huwes na siya mismo ang magpa-file ng motion sa kanyang korte at siya mismo ang magdi-decide ng kanyang motion? Abay, double dribble, Yan pa lang, kitang-kita na kung sino ang hindi rumerespeto sa rule of law. O kita ninyo, dinag-backfire sa kanya yung sinasabi niya. Dapat kasi, bago magsalita, mag-isip muna. Eto pa, dito ba maniniwala kayo? Na huwag daw nating isuko ang kalayaan natin sa mga taksil. Sino bang nagtataksil? Tanda ko pa nga ito Ang sabi, ibigay na lang daw yung West Philippine Sea sa China. O kita ninyo, maniniwala ba kayo sa sinasabing ito ni ating Vice Presidente? Diba, deserve natin ang West Philippine Sea na tayo ang makinabang sa karagatang yan. Ay bakit gusto nilang ipamigay sa China? Sabagay, kaibigan nga pala nila si Xi Jinping. Hindi naman yun malilimutan ng mga Pilipino. Nakatatak yan sa isipan ng mga Pilipino, di ba? Kaya hindi ako maniniwala sa sinasabing ito ni Vice Presidente ay dahil baka mamilipit ako kung pipilitin ko na maniwala sa kasinungalingan niya. Hantaran na itong pambubula. Ito pang isa. Tagapagtanggol ng China. O kita ninyo, binubula tayo dito. Gusto tayong paikot-ikutin sa palad nila. Ang sabi, ay siya daw ay tiwala sa China. Dahil kailanman ay hindi naman daw tayo sinakop ng China. Ha? Ganun ba?
yun daw ating mga baybayin ay hindi sinasakop ng China o hindi man lamang daw tayo sinakop ng China. Tayo daw ang nag-umpisa ng gulo. Aba, binaliktad na tayo. Tayo na nga yung ninanakawan ng teritoryo. Tayo na nga yung binubuli at hinaharas. Tayo na nga yung nasasaktan. Tayo pa daw ang nag-umpisa ng gulo. Aba, nung klase naman, Senator po yan. Pare-pareho sila, ano? Pare-pareho sila na tagapagtanggol ng China. Ngayon, sino ang paniniwalaan ninyo sa kanila? Yung gobyerno natin na nagtatanggol sa ating karagatan at sa sambayanang Pilipino? O sila na gustong isuko ang ating teritoryo sa China? Tinatakot pa nga tayo na tayo daw ay higirahin ng China. Nalimutan na ninyo yung sinabi ni ating konsumisyon na tayo daw ay target na ng hypersonic missile ng China. Pagkatapos, mismong gobyerno ng China, tinanggi nila na hindi totoo yun. Fake news si ating. Anong klaseng mga Pilipino kaya ito? Kaya hindi ko magagawang maniwala sa kanila. Huwag kayong magpauto sa kanila. Ang tingnan ninyo ay yung totoong ginagawa nila, yung totoong nangyayari. Huwag nating kalimutan kung ano ang ginagawang pangwawalang hiya sa atin ng China. Yan ang maibibigay ko sa inyo ngayon. Ako po ay nag-iimbita sa inyo na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat lahat. Ako po, si Bulabog PH.